I'm feeling lonely. Oh, I wish I find a lover that could hold me. The Humble Business Tycoon. Kabanata 81. Matapos basahin ang liham na ito, sumakit ang ilong ni Kenneth Wu, at unti-unting lumitaw ang ambon ng tubig sa kanyang mga mata. Ang nilalaman ng liham ng kanyang ama ay simple, na may magalang at mapagmahal na tono, na nagpapakita ng pagmamahal at pagkamis para sa kanya sa pagitan ng mga linya. Alam niyang ang kanyang ama ay hindi niya biological father, ngunit mayroon pa ring walang katapusang lovesick sa kanyang puso. Sa paglipas ng mga taon, ang kanyang ama ay naglaan ng labis na pagsisikap at sinseridad sa kanya, at hindi na niya ito masusuklian sa nalalabing bahagi ng kanyang buhay. Habang siya ay nakatitig sa libro na may masalimuot na emosyon, may sumigaw mula sa labas, "Brother Ken, bumalik ka na ba?" Si Nicole Yang ang sumisigaw sa labas. Nang marinig ang pamilyar na sigaw, nagmamadaling iniligpit ni Kenneth ang sulat at mabilis na lumabas. Nakita ko ang isang batang babae na nakasuot ng maliit na lambanog na nakatayo sa labas, nakikipagtalo sa kanyang nakapusod, na nagpapakita ng kaunting kawalan ng gulang sa kanyang pinong kagandahan. Ito si Nicole Yang. Nagbago na raw ang ika-18 babae, at mahigit kalahating taon ko na itong hindi nakikita. Ang babaeng ito ay medyo mas mature kaysa sa dati, at ang kanyang katawan ay unti-unting nagsisimulang magkaroon ng hugis. Ngayon siya ay tulad ng isang maliit na usbong ng bulaklak, isang maselang hitsura na naghihintay na ilabas, at siya ay talagang mapagmahal. Kuya Ken. Nagmamadaling lumapit si Nicole, mahigpit na nakakapit sa mga braso ni Kenneth gamit ang kanyang mga kamay, nakayuko ang kanyang ulo sa gulo. Nick, lalo kang gumaganda ngayon. Hinaplos ni Kenneth ang ulo ni Nicole at ngumiti at nagpuri. Saglit na kumilos si Nicole na parang sanggol bago ipinikit ang kanyang ulo at kumurap ang kanyang dalawang malalaking sulingling na mata. "Brother Ken, mismo ba ako?" "Oo naman. Bakit hindi ka bumalik para makita ako kung iniisip mo ako?" "I'm too busy these days. I really can't spare time." Napakamot ng ulo si Kenneth na humihingi ng tawad. "Masyado akong naging abala kamakailan. Madalas akong lumalampas sa klase kahit papasok ako sa paaralan. Wala akong oras para tumakbo pa uwi. Wala akong pakialam, kailangan kitang parusahan." Iniangat ni Nicole Yang ang kanyang bibig at naglaro ng kaunti sa harap ni Kenneth. Mula sa murang edad, si Kenneth ay palaging spoiled sa kanya, palaging umaasa sa kanya kahit na ano, ganap na tinatrato ang babaeng ito bilang kanyang sariling kapatid. "Okay, tinatanggap ko ang parusa." Yumuko si Kenneth at iginalaw ang kanyang ulo, naghihintay na parusahan ang batang babae. Ang babaeng ito ay palaging kinukurot ang kanyang tenga at ilong, at ang parusa sa pagkakataong ito ay walang pagbubukod. "Huwag!" Umiling si Nicole at sinabing, "Kapatid na Ken, sa pagkakataong ito ay sasakay ako ng kahoy na kabayo." Nakasakay sa kahoy na kabayo. Tama. Ito ay hindi nararapat. Kinakamot ni Kenneth ang kanyang leeg. "Noong bata pa ako, madalas kong nilalaro ang larong ito kasama si Nicole. Noong panahong iyon, bata pa ang babae, kaya walang sumakay sa isang kahoy na kabayo, ngunit ngayon ay lumaki na siya, paano ka maglaro ng isang laro tulad ng isang kahoy na kabayo? Anong hindi nararapat?" Ang bibig ni Nicole ay flat, halatang hindi niya naiintindihan ang ibig sabihin ni Kenneth. "Palda ka ngayon. Kung sasakay ka sa kahoy na kabayo, ano kaya ang itsura?" Itinuro ni Kenneth ang maliit na suspender na palda sa ilalim ni Nicole at pinaalalahanan siya. "Oh!" May naalala si Nicole, bahagyang namula ang kanyang magandang mukha, at awkward niyang sinabi, "Oo." Medyo hindi komportable. Lahat tayo ay lumaki at hindi na makakapaglaro tulad ng ginawa natin pagkatapos ng mga oras. "Oo, hehe." Ngumiti si Nicole ng buong puso, iniunat ang kanyang kamay para ilagay ang braso ni Kenneth. "Kuya Ken, pumunta ka sa bahay namin para maglaro, gusto ka ng mga magulang ko na makita ka." "Ayos ito." Tumango si Kenneth Wu. Bibisitahin niya sina Uncle Yang at Auntie. Lumingon siya at sinabi kay Mr. Logan, "Dalhin mo ang regalo, umalis na tayo." "Okay." Sumunod si Logan na may dalang malaking bag at maliit na bag. Kumaway si Nicole kay Logan, ngumiti, at tinanong si Kenneth, "Sino ang kuya na iyon?" "Kaibigan ko siya, Logan. Ito ay talagang mahaba at malakas." Hindi na nagtanong pa si Nicole pagkatapos sabihin ito, go to my house."
Pagkatapos magsalita, hinawakan niya ang braso ni Kenneth at naglakad pauwi. Palibhasa'y mahigpit na hawak ng babaeng ito, hindi maiiwasan ang pisikal na pakikipag-ugnayan, ngunit medyo hindi siya komportable. Hindi naman kalayuan ang tahanan ni Nicole mula rito, at naglakad silang tatlo ng mahigit 100 metro bago sila makarating sa sira-sirang patio. Sige, pasok ka. Itinulak ni Nicole ang pinto at gumawa ng pakiusap. Napaka-cute at carefree niyang tingnan. Ayos ito. Inayos ni Kenneth ang kanyang damit at pumasok. Ang layout ng courtyard ay katulad ng sa kanilang tahanan. Ang mga ito ay ang lahat ng mga lumang estilo, at ang mga patio ay nakatanim ng mga bulaklak at mga puno. Pagpasok ko pa lang sa bakuran, nakita ko ang isang medyo may edad na babae na naka-apron na lumabas ng kwarto. Ito ang ina ni Nicole. Nagluluto siya sa kusina. Nakita niya si Kenneth na nagmamadaling bumati sa kanya at masigasig na ngumiti, bumalik na pala si Kenneth. Tita. Matamis na sigaw ni Kenneth. Dati siyang kumakain at umiinom sa bahay niyang at inaalagaan siya ng kanyang ama at ina. Laking pasasalamat niya. Matagal ka nang tinatanong ng matandang yang natin. Tinapos ni Inang Yang ang kanyang mga salita at sumigaw pabalik sa silid, Ginoong Yang, bumalik na si Kenneth. Oh, munting Diyos. Nang matapos magsalita si Father Yang, nakangiti siyang lumabas at masayang nagsabi, Mabangong anak, matagal ka nang hindi umuuwi. Nakalimutan mo na ba kami? I've been too busy these days. I really can't spare time. Napakamot ng ulo si Kenneth na humihingi ng paumanhin, at pagkatapos ay kumuha ng ilang malalaking bag mula kay Logan, Tita, Uncle Yang, ito ay munting regalo para sa iyo. Ikaw anak, bumalik ka kaagad at bumili ng maraming regalo. Pinunasan ni Inang Yang ang kanyang mga kamay sa kanyang apron, at ngumiti pasulong at kinuha ang malalaki at maliliit na bag. Nang makitang puno ang bag ng mga high-end na tela at sustansya, tuwang-tuwa siya. Anak, filial ka talaga, bilasin mo, maupo ka na sa bahay. Pagkasabi nito ni Nanay Yang, pinangunahan niya ang silid na may dalang regalo. Umiling si Father Yang na may pilit ng ngiti, na para bang sanay na siya sa ugali ng asawa. Lumapit siya at tinapik ang braso ni Kenneth, Ken, matagal na akong hindi naglalaro ng chess kasama ang tiyuhin ko, patayin natin ang dalawang laro. Tatay. Si Nicole sa gilid ay hindi natuwa, at lumapit siya para ipaalala, hindi na parito si Brother Ken para makipaglaro sa iyo ng chess. Ikaw babae. Sinulyapan ng matandang Benyang ang kanyang anak na babae at sinabi sa isang seryosong tono, Ken, sa pagkakataong ito ay tinawag kita pabalik para sa demolisyon. Siya nga pala, paano ang iyong ama? Lalabas para magtrabaho. Casual na sinabi ni Kenneth, ayaw niyang sabihin ang totoong karanasan niya sa buhay. Pagkatapos ng lahat, ang ganitong uri ng bagay ay hindi malinaw sa isang pangungusap o dalawang pangungusap. Sa takot na si Uncle Yang ay patuloy na magtanong tungkol sa kanyang mga magulang, iniba na lang niya ang usapan, Tito Yang, nabalitaan ko na ang aming bahay ay JJ Bain. Oo, tumango si Mr. Yang, at saka binuksan ang pinto ng silid sa loob, Shouty yan, pumunta ka, pumasok tayo sa bahay at mag-usap. Sige. Tumango si Kenneth at sinundan si Uncle Yang sa silid. Hindi naman gaanong nagbago ang layout sa loob, ganoon pa rin, pero may mga bagong appliances na nadagdag sa bahay. Nagbuhos si Nicole ng isang tasa ng tsaa at iniabot ito kay Kenneth, na parang isang mabuting babae, na nakaupo sa tabi niya at nakikinig sa mga matatanda. Tito Yang. Uminom si Kenneth ng 2 higop ng tsaa at nakangiting nagtanong, bakit tayo biglang nagde-demolish dito? Narinig ko na ang 2 piraso ng lupa na ito ay binili ng malaking boss, at gusto nilang bumuo ng bagong real estate dito. Ano sa tingin mo ang tungkol sa demolisyon? Sinubukan ni Kenneth na magtanong, gusto niyang malaman kung ano ang iniisip ni Uncle Yang at ng lahat. Kabanata 82. Siyempre maganda ang demolisyon. Kubkubo ng basura at hindi ka nais-nais ang baho. Matagal nang gustong mapabuti ng lahat ang kapaligiran. Sabi ni Uncle Yang, nagbago ang tono niya, gayunpaman, masyadong mababa ang demolition compensation na ibinigay ng developer. Ilan? Ayon sa lugar ng gusali, higit sa 4,000 kada metro kwadrado. Sobrang baba. Oo.
Masiglang tumango si Uncle Yang, at galit na sinabi, ang mga presyo ng pabahay sa paligid ay lumampas na sa 6 o 7,000, at ang 4,000 kabayaran sa demolisyon ay hindi sapat para makabili ng bahay. Ito ay talagang mababa. Tumango si Kenneth bilang pagsang-ayon, kahit na hindi niya matanggap ang ganoong kaliit na halaga ng kabayaran para sa demolisyon. Malamang hindi papayag ang mga kapitbahay dito. Tunay ngang magulo ang pamumuhay dito, ngunit kung jijibay ng bahay ay wala silang matitirhan. Sinong nais na? Pagkatapos ng ilang pagninilay-nilay, sinubukan ni Kenneth na magtanong kung gayon, nakipag-ayos ka na ba sa developer? Pagkatapos ng pakikipag-usap, ang mga developer ay medyo malakas at tumangging sumuko. Ito ba? Nagtakda din sila ng petsa ng demolisyon. Kung hindi sila umalis pagkatapos ng deadline, ang grupo ng mga tao ay maaaring dumating ng husto. Sa mga araw na ito, sino ang maglakas loob na maging matigas? Boom! Bago matapos magsalita si Kenneth, narinig niya ang pagbukas ng pintuan ng courtyard, na nagdulot ng nakakagulat na malakas na ingay. Nagdilim ang kanilang apat, at nagmamadaling bumangon at tumakbo palabas. Nang tumakbo sila palabas ng silid, natulala sila, at nakita nilang nakabukas ang gate ng patio, at pumasok ang mahigit 12 manggagawang nakasuot ng matigas na sombrero. Kung susuriing mabuti, ang mga taong ito ay hindi mga manggagawang magsasaka, kundi mga manggagawang magsasaka na nagpapanggap na mga hamak. Lahat sila nagtatampo. Anong ginagawa mo? Humakbang si Uncle Yang at tinanong ang mga lalaking nakasuot ng hard hat. Kami ang namamahala sa demolisyon. Ang ulo ay isang may balbas na lalaki na may dilat na mata at mabangis na pagbabanta, ngayon ang takdang araw. Bilisan mo at pirmahan ang kontrata at umalis dito. Matapos sumigaw sa mga salitang ito, hinayaan niya ang mga tao na alisin ang kontrata at itapon ito. Masyadong mababa ang kabayaran, hindi tayo gagalaw. Sumagot si Mr. Yang na nakaangat ang ulo. Nakipag-usap ako sa aking mga kapitbahay sa kapitbahayan na hindi sila gagalaw sa ganoong kaliit na halaga ng kabayaran. Matanda, bigyan ka ng mukha, tama. Ang may balbas na lalaki ay nag-roll up ng kanyang manggas at nag-aalalang nagmura, maniwala ka man o hindi, susunugin ko ang iyong bahay ng apoy. Hindi naniniwala. Oo, ang mga lumang buto ay medyo matigas. Ang kompensasyon sa demolisyon ay mas mababa sa 6,000, hindi kami lilipat. Kung hindi ka lumipat, ililipat namin ito para sa iyo. Pagkasabi nito ng may balbas ay sumenyas at nag-utos sa kanyang mga nasasakupan, magsama-sama kayo at itapon ang lahat ng nasa loob nito. Oo. Nakuha ng mga taong na naka-hardhat ang utos, at dumagsa sila para maghanda para gawin ito. Nagmamadaling binantayan ni Uncle Yang ang kanyang anak at tumabi sa takot, namumutla na ang kanyang mukha at medyo nanginginig ang kanyang mga binti. Ngayon lang siya nakahawak sa grupo ng mga tao. Nagsimula talaga ang mga taong iyon, at ang mga ordinaryong tao ay hindi maaaring matakot. I see who dares. Nang makita ang mga taong gagawa ng isang marahas na bagay, tumayo si Kenneth sa harapan niya at umungol, gusto mo bang pigilan si Lauso? Oh! Ilang beses na sumulyap kay Kenneth ang may balbas na lalaki bago ngumisi, ang mga bagong silang na guya ay hindi natatakot sa mga tigre. Ang iyong maliit na buhok ay hindi tumubo ng maayos, kaya naglakas loob kang tumayo at magpanggap. I am here today. Don't move any of you here unless tinatapakan mo ako. Naikuyom ni Kenneth ang kanyang mga kamao, at ang kanyang katawan ay sumambulat na may masamang espiritu na hindi pa niya nararanasan noon. This time galit na talaga siya. Sa hindi inaasahang pagkakataon, sobrang yabang ng mga demolition team. Sa sikat ng araw, gusto lang nilang ipakita ang mga gamit ng mga demolition household. Ano ang pagkakaiba nito sa mga bandido? Ang katawan ni Nicole ay nanginginig at ang kanyang puso ay tumitibok, ngunit nang makita niyang tumayo si Kenneth, ang takot sa kanyang puso ay nawala ng husto. Sa oras na ito, tumayo si Kenneth, napakalalaki, tulad ng Superman sa TV, gwapo at pipi. Payuhan kitang lumabas. Ang may balbas na lalaki na walang tiyaga ay iwinagayway ang kanyang kamay, na nagbabanta, katulad mo, isang hanggal na batang lalaki na walang buhok, mas madali kitang madudurog kaysa sa pagtapak sa isang maliit na langgam. Ang parehong pangungusap, sa akin dito, huwag ilipat ang sinuman sa inyo dito. Talagang gustong mamatay ng anak na ito diba? Hindi ako natatakot. Fuck the mud horse.
Ang balbas na lalaki ay ganap na naiinip, na sumenyas na mag-utos sa kanyang mga nasasakupan sa likuran niya, halikayo, magsama-sama, balatan mo ng isang patong ang batang ito. Oo. Mahigit isang dosenang gangster ang nakakuha ng order at sumugod kay Kenneth. Ken, bilasan mo. Tumakbo ka. Nang makitang hindi maganda ang sitwasyon, nagmamadaling tumawag si Mr. Yang para paalalahanan si Kenneth. Ayaw niyang mabugbog si Kenneth ng mga taong ito dahil sa paglipat ng kanyang pamilya, para makonsensya siya habang buhay. Si Nicole, na nagtatago sa likod, ay nagmamadali ring hinimok sa mahinang boses, kapatid na Ken, iwan mo na kami, tumakbo ka na. Si Nicole ay hindi kailanman nag-alala tulad niya ngayon, ang kanyang maliit na puso ay tumitibok at ang kanyang mga pisngi ay mapatla at mapatla. Hindi tumakas si Kenneth, ngunit tumalikod at tinanong si Mr. Logan, handa ka na ba? Boss, handa na ako. Naikuyom ni Logan ang kanyang mga kamao at tumingin sa mga gangster na may nakamamatay na mga mata. Naninigas at malamig ang kanyang mukha, at kahit na bumagsak ang langit, hindi siya kumukurap. Very good. Ngumiti si Kenneth nang may kasiyahan at nagutos, sabay-sabay tayo mamaya at patulugin ang mga bastos na iyon. Boss, ingat ka. Pagkatapos sabihin ito ni Logan, sumugod muna siya sa karamihan at nagsimulang makipag-away sa mga gangster na iyon. Casual na dinampot ni Kenneth ang isang kahoy na patpat at sumugod sa karamihan, brutal na binasag ito sa mga tulisan. Hindi nagtagal, nagkaroon ng scuffle sa looban. Ang mga gangster ay isang grupo ng mga mandurumog, ang pagiging epektibo ng labanan ay hindi masyadong malakas, at ang lakas ng pag-atake ay natural na nababawasan. Sina Logan at Kenneth ay parehong nakatanggap ng propesyonal na pagsasanay, at kasama ng kanilang kabangisan, mabilis nilang natalo ang mga gangster. Si Nicole at ang kanyang ama ay orihinal na nag-aalala na si Kenneth ay papatayin. Ngunit nang makita nila ang mga propesyonal na taktika at mabangis na galaw ni Kenneth kapag nag-aaway, nabigla ang mag-ama. Ito pa rin ba ang mahinang si Kenneth Wu? Sa kanilang impresyon, si Kenneth ay mahina mula pa noong siya ay bata, at madalas na binubuli ng ibang mga bata. Biglang naging napakalakas at mabangis si Kenneth, na para bang siya ay ganap na isinilang na muli, isang kamangha-manghang pagbabago ang naganap. Parehong nagulat ang mag-ama sa eksenang nasa harapan nila. Lalo na si Nicole, na nakikita ang kanyang kapatid na si Kenneth na nagiging matapang, ang kanyang mga mata ay bilugan at ang kanyang puso ay tumitibok. Sa loob lamang ng ilang minuto, mahigit isang dosenang gangster ang naging vulnerable. Ang balbas na lalaki ay orihinal na napakayabang, nang makita niyang napakatigas ng kanyang kalaban, hindi niya maiwasang mapahiya ng palihim. Sa totoo lang, hindi pa ako nakakita ng ganoong kabangges na lalaki sa aking mga debo na taon. Bang! Nang makitang lalong nagiging mabangis ang kalaban, napalunok ng ilang subo ng laway ang lalaking may balbas, at napaatras sa gulat. Nagulat din ang mga gangster na iyon sa bangis ni Kenneth at Mr. Logan, at napaatras silang lahat sa gulat. Nakita ng isa sa mga gangster na si Kenneth at ang dalawa pa ay napakabangis, at pasimpleng ibinaling ang tingin kay Nicole, handang umatake. Kabanata 83. Oo. Si Nicole ay orihinal na lumiliit sa sulok upang panoorin si Kenneth na marahas na nakikipaglaban sa mga gangster na iyon, ngunit biglang may isang gangster na sumugod sa kanya. May hinanakit sa kanyang puso, pinulot niya ang tatsulok na bakal sa lupa at dahan-daang pinilit. Sa pagmamadali, si Nicole ay nagmamadaling humingi ng tulong kay Kenneth sa takot, kapatid na Ken, tulungan mo ako. Nick, ingat ka. Paulit-ulit na itinutulak ni Kenneth ang dalawang gangster, at nakitang sumugod ang ilang gangster para salakayin si Nicole Yang. Sa pagmamadali, nagmamadali siyang lumapit at niyakap si Nicole ng mahigpit, pinuprotektahan ang babaeng ito sa ilalim ng kanyang katawan ng mahigpit. Dahil dito, binasag ng gangster ang kanyang likod gamit ang isang tatsulok na bakal, at biglang bumuhos ang dugo. Isang nakakasakit sa puso ang kumalat sa buong katawan mula sa kanyang likod. Naramdaman na lang ni Kenneth na lumubog ang kanyang puso at medyo namamanhid ang kanyang mga ugat. First time kong nakaramdam ng ganitong sakit. Gayunpaman, nagngangalit siya ng kanyang mga ngipin nang hindi gumagawa ng anumang tunog, nilabanan ang matinding sakit, tumalikod at binasag ang gangster sa isang mabangis na suntok. Pagkatapos, kinuyam ang kamao, suntok ng suntok, hinampas niya ang ulo ng maton, at duguan ang maton.
Ang ibang mga gangster ay natakot lahat sa malupit na pamamaraan ni Kenneth. Wala silang lakas ng loob na lumaban muli, at paulit-ulit silang umatras sa takot. Natakot ang lalaking may balbas at namutla ang kanyang matandang mukha. Hindi rin niya akalain na ganito pala kabangges ang batang nasa harapan niya, parang isang desperadong lobo. Dahil alam nilang nakatagpo sila ng matinding katigasan ng ulo ngayon, wala itong magandang maidudulot sa kanila na ipagpatuloy ang laban, kaya dali-dali niyang sinabihan ang kanyang mga nasasakupan, "Bilisan mo, lumabas ka. Labas na tayo." Nakuha ng mga gangster ang utos at napaatras sa gulat, naghahanda na tumakas dito. Dumating sila para give-in ang bahay para lang kumita, pero ayaw nilang kitilin ang kanilang mga buhay. Kung mawalan ka ng iyong buhay, walang halaga ng pera ang gagana. Boom! Bago lumabas ang balbas na lalaki, malakas na sinipan ni Kenneth ang pinto at sumigaw, "Sa tingin mo ito ay isang palengke ng gulay. Halika at umalis ka kung gusto mo. Ikaw. Ano pa bang gusto mo?" Natakot ang lalaking balbas na may malamig na pawis sa noo, medyo nanginginig ang boses. Marami na siyang nakitang malupit na karakter, at ito ang unang pagkakataon na nakakita siya ng tulad nitong lalaking hindi natatakot sa kamatayan. Hindi alintana kung gaano sila karaniwang nagpapakita ng kanilang kapangyarihan, sila ay natatakot at nanginginig kapag sila ay talagang nakakaharap ng mga walang awa na karakter. Boom! Kinaway-kaway ni Kenneth ang kanyang kamay at tinamaan ang tiyan ng may balbas na lalaki, "Hindi ba't mayabang ka? Bakit hindi ka lumaban? Ako." Ang may balbas na lalaki ay orihinal na gustong maging matigas, ngunit nang makita niya ang sugat sa likod ni Kenneth, agad niyang inamin, natatakot ako sa iyo." Ilang taon na siya sa lipunan, at ito ang unang pagkakataon na umamin siya. Higit sa lahat dahil ang batang ito ay napakalupit, mas malupit kaysa sa kanya. Nakuha. Itinaas ni Kenneth ang kanyang kamay at sinampal muli ang mukha ng may balbas, nagmumura, "Ikaw ay isang basura. Basura ako, at nagtatrabaho rin ako para sa iba para sa pera. Sa totoo lang, ayaw kong lumabas at ipahamak ang aking buhay." Umiiyak ang lalaking may balbas, at ngayon ay gusto na niyang mamatay. Hindi pa siya nakatagpo ng ganoon kahirap na lalaki, at sa pagkakataong ito ay tinanggap na niya ito. "Umalis ka na at iparating mo ito sa iyong master." Inalis ni Kenneth ang kanyang pagkapuot at malamig na sinabi, "Hayaan siyang lumapit at makipag-ayos sa atin, o mamamatay siya at hayaan siyang pumili." Oo, oo, oo. Roll. Sige. Ang may balbas na lalaki ay nagmamadaling binuksan ang kahoy na pinto, tumakas sa lugar kasama ang ilang mga natalong gangster. Sa sandaling umalis ang gangster, nagmamadaling humakbang si Logan para suportahan si Kenneth, "Boss, ang mahina kong proteksyon ang dahilan kung bakit ka nasaktan. Itong maliit na pinsala, hindi na kailangang gumawa ng kaguluhan." Bahagyang ngumiti si Kenneth sa gilid ng kanyang bibig, ayaw niyang sisihin ni Mr. Logan ang kanyang sarili. Sa pagkakataong ito, si Logan ay isang mahusay na bayani upang harapin ang gangster na iyon. Sa tuwing ibinabagsak niya ang kanyang sarili sa kanyang harapan upang ayusin ang mga hadlang. Kung walang Mr. Logan, matagal na siyang binugbog sa meatloaf ng mga gangster na iyon. Kuya Ken. Sa oras na ito, sumugod si Nicole at niyakap ang mga braso ni Kenneth, umiiyak na may distressed expression sa kanyang mukha, "Kasalanan ko ang lahat, kaya nagdulot ito sa iyo ng matinding pinsala. Huwag kang umiyak, hindi maganda kung iiyak ka bilang isang tabikat." Inabot ni Kenneth at pinunasan ang mga luha sa mukha ni Nicole, nakangiti at umaaliw. "Napakarami ng dugo mo, masakit tingnan." Sa halip ay umiyak ng mas malakas si Nicole, bumagsak ang mga luha. Kung hindi dahil sa kapatid ni Ken na protektahan siya, hindi sana siya nasugatan ng mga gangster at nagbuhos ng napakaraming dugo. Medyo sugat lang ito, at hindi naman ganoon kalubha. Niyugyug ni Kenneth ang kanyang katawan at maaliw na ngumiti. Hindi naman talaga grabe yung injury, skin trauma lang nagasgas ng triangle. Masakit lang, manhid, at kasing init ng pampalasa ang maliit na sugat na ito. Isang matapang na ngiti lang siya ngayon. Tumakbo si Uncle Yang para siyasatin ang mga sugat ni Kenneth, at mabilis na hinimok ang kanyang anak, "Nick, huwag kang magpakatanga, dali-dali mong tulungan si Kenneth sa kwarto at bigyan siya ng gamot." "Oh."
Sa wakas ay natauhan din si Nicole, hinawakan ang braso ni Kenneth, Brother Ken, pumunta ka sa kwarto ko, bibigyan kita ng gamot. Ayos ito. Tumango si Kenneth at sinundan si Nicole sa kanyang boudoir. Pagpasok ko pa lang sa kwarto ay bumungad sa akin ang mabangong halimuyak. Hindi ito ang amoy ng pabango, kundi ang kakaibang halimuyak ng unang anak. Nabuhayan ang pakiramdam ni Kenneth nang maamoy niya ang pabango na ito, at halatang nabawasan ang sakit sa kanyang likod. Kuya Ken, dali-dali mong habarin ang iyong damit at humiga sa kama. Nagmamadaling nag-order si Nicole, at saka tumakbo palabas. At dinala ang kahon ng gamot. Nang makita ang sugat sa likod ni Kenneth, nakaramdam siya ng panibagong kirot sa kanyang puso, sinisisi ko ang lahat kung bakit ka nasaktan ng husto. Maliit na sugat lang talaga. Natakot si Kenneth na muling umiyak ang babaeng ito, at mabilis nang umiti at umalma. Tiisin mo muna, disinfect kita ng iodophor, tapos bibigyan kita ng anti-inflammatory drugs. Maingat na pinahiran ni Nicole ang sugat ni Kenneth gamit ang cotton ball na itinubog sa iodophor. Gumalaw siya ng napakalambot dahil sa takot na masaktan si Kenneth. Matapos panasan ng iodophor, nilagyan niya ng anti-inflammatories ang sugat, at tuluyang binalot ng malaking benda ang kanyang sugat. Natutunan ko kung paano maglinis at magbenda ng mga sugat sa paaralan noon, at ito ay nagkataong madaling magamit sa pagkakataong ito. Matapos ang mahabang panahon na abala sa pagtatrabaho, sa wakas ay tinakpan ko na rin ang sugat. Nick, salamat sa paglalagay ng gamot. Bumangon si Kenneth sa kama at muling nagsuot ng damit. Kuya Ken, ako dapat ang nagpasalamat sa iyo. Pinunasan ni Nicole ang ilang pulang bilog sa mata at nagpapasalamat na sinabi, kung hindi mo ako pinrotektahan, ako ang nasugatan. Sa pagkakataong ito ay ang kapatid ni Kenneth ang nasugatan para sa kanya. Kung wala ang proteksyon ng kapatid ni Kenneth, hindi siya magiging maluwag. Siyempre gusto kitang protektahan, paano ko titiisin ang pusong saktan? Iniunat ni Kenneth ang kanyang kamay at pinisil ang pinkish na maliit na pisngi, ang tono ng kanyang boses ay nakakapagpasaya. Kuya Ken, bakit ang bait mo sa akin? Mabait ka sa akin, syempre kailangan kong maging mabuti sa'yo. Kuya Ken. Bumulusok si Nicole sa mga bisig ni Kenneth at sinabing may kalokohan, napakabuti mo sa akin, natatakot akong hindi ako mapaghihiwalay sa iyo sa hinaharap. Hindi nagsalita si Kenneth Wu, at hindi man lang naglakas loob na gumalaw sa sandaling ito. Noon lamang si Nicole Yang ay hindi na isang maliit na babae, ngunit isang malaking babae. Ang mga pagbabago sa kanyang anyo ay partikular na halata. Kabanata 84. Kuya Ken, napakasaya kong kasama ka. Patuloy na itinulak ni Nicole ang kanyang katawan sa mga bisig ni Kenneth, puno ng masayang ngiti ang kanyang mukha. Ngayon siya ay simple, malinis at walang muwang, nang walang anumang tukana. Simpleng yakap lang, hindi maganda ang pakiramdam ni Kenneth. Ang kanyang isip at katawan ay mas mature kaysa kay Nicole, na hawak ng isang babaeng tulad nito, hindi niya maiwasang magkaroon ng masamang pag-iisip. Iyang isa. Nagmamadaling iniwan ni Kenneth si Nicole at sinabing may nakakahiyang ngiti, girl, napakainit ngayon, pinagpapawisan. Natatakot siyang magpatuloy ng ganito, marahil ay nakakahiya sa harap ni Nicole, at nakahanap ng dahilan para sa sobrang pagka-suffocate. Wala akong pakialam, gusto ko si Kuya Ken. Bahagyang ibinuka ni Nicole ang kanyang bibig, at muling isinubsob ang sarili sa mga bisig ni Kenneth. Si Kenneth ay miserable. Ang babaeng ito ay hindi masyadong tinatrato siya bilang isang tagalabas, kaya magpatuloy. Gusto mo bang sabihin ito ng malinaw? Oo. Nang makaramdam ng gusot si Kenneth, sumigaw si Nicole Yang at nagmamadaling itinulak palayo ang katawan ni Kenneth, namumula at bumulong, Kuya Ken, ikaw, necrotic ka. Pagkatapos nito, tinakpan niya ang kanyang mukha at tumakbo palabas ng boudoir na para bang tatakas. Sa oras na ito, gustong umiyak ni Kenneth nang walang luha. Paulit-ulit niyang pinipigilan, ngunit hindi niya inaasahan na mauuwi sa kahihiyan. Hindi ko talaga siya masisisi dito, ang babae lang. Kalimutan mo na. Tumawa ng mapait si Kenneth at lumabas ng silid na may konsensya. Nang matagpuan sina Tatay Yang at Nanay Yang sa sala, si Yang Lin ay nakaupo sa sulok na namumula, na parang kumain ng prutas.
Palihim na sinulyapan ni Kenneth si Nicole, at mabilis na binawi ang kanyang tingin, iniiwasan ang batang babae na may konsensya, sa takot na may makita sina Uncle Yang at Auntie. Kenneth, balita ko na sugatan ka. Mabilis na lumakad si Nanay Yang, na may pag-aalala, patanjin kay Auntie, kumusta ang iyong pinsala? Medyo sugat, walang seryoso. Ayos lang. Nakaramdam ng ginhawa si Mother Yang, at pagkatapos ay nagtanong, nabalitaan ko na tinalo mo ang mga demolisyon na gangster. Kanina pa siya nagluluto sa kusina at narinig niya ang ingay sa labas, sa pag-aakalang lasing at nag-aaway ang kapitbahay, kaya hindi niya ito sineryoso. Pagkatapos niyang magluto, nalaman niya mula sa kanyang asawa na ang mga taong demolisyon ay dumating para manggulo ngayon, at si Kenneth ang nagpalaya sa gang. Hindi ako nag-iisa, salamat kay Mr. Logan sa pagkakataong ito. Medyo hindi komportable si Kenneth na tinitigan ng mga mata ni Mother Yang. Higit 10 gangster na ang napatay niyong dalawa. Kumunat ang noo ni Nanay Yang at hindi maiwasang magtanong. Ngumiti si Kenneth at walang sinabi. Sa gilid, hindi napigilan ni Uncle Yang ang lumihis at sinabing, hindi ba? Nakita ko ng sarili kong mga mata si Kenneth at ang mabangis na lalaking kasama niya, na pinalayas ang mahigit 100 gangster. Ngunit kayang lumaban si Kenneth sa ganitong kasela ng balat. Old lady? Don't underestimate Kenneth. He gave his hand and it was a fierce. Ngayon lang, he grabbed a wooden club and slashed it left and right. It was fierce and invincible. Nakakatakot matakot. Tulad ng pagkukwento ng isang fairy tale, ikinwento ni Uncle Yang ang asin at suka ngayon, at siya ay nasasabik at nasasabik. Bagamat medyo pagmamalabas, talagang napakalakas ng aura ni Kenneth noon, na ikinatakot ng mga gangster. Sa pagsasalita tungkol sa nangingibabaw na pakikipaglaban ni Kenneth noong panahong iyon, maging sina Padre Yang at Yang Lin ay hindi kapanipaniwala. Parehong nagulat ang ama at ang anak na babae ngayon, ngunit hindi nila inaasahan na si Kenneth, na noon pa man ay mahina, ay biglang magiging napakalakas. Hindi ko inaasahan na magiging ganoon kalakas ang Kenneth natin. Matapos makinig sa salaysay ni Mr. Yang, nagulat din ang ina ni Yang. Inabot at pinisil-pisil ang katawan ni Kenneth dito at doon, hindi niya napigil ang magyabang, good boy, talagang mas malakas ang katawan, na para bang mayroon siyang mga kalamnan. Ngayon si Kenneth ay talagang muling ipinanganak. Napabuntong hininga si Tatay Yang at hindi naiwasang magtanong, Kenneth, bakit bigla kang naging napakalakas? Wala lang, natutunan ko lang ang mga kasanayang ito sa kaibigan kong si Mr. Logan sa normal na panahon, at malayo pa. Napakamot ng ulo si Kenneth sa kahihiyan. Medyo nahihiya siyang panoorin na may ganoong paghanga mula sa pamilya Yang. Sa katunayan, ang kanyang kakayahan ay hindi nagkakahalaga ng pagbanggit, kumpara kay Mr. Logan, ito ay 1,000 milya ang layo. Sige, huwag ka na lang tumayo, maupo ka na at kumain. Nagmamadaling kinuha ni Nanay Yang sina Kenneth at Logan para maupo, at pagkatapos ay abala sa paghahain ng pagkain. Simple lang ang mga pagkain, may 4 na ulam at 1 sopas. Naglabas si Father Yang ng 1 bote ng white wine mula sa silid, Kenneth, tinulungan mo ang bahay namin na itaboy ang mga demolition gangster, sasamahan kita sa ilang inumin. Sa sandaling magbuhos ng alak si Father Yang, inagaw ni Nicole ang tagay ng alak mula sa bote, tatay, nasugatan si Kuya Ken, bakit mo siya pinapainom? Natroma ang balat ko, okay lang, iinom ako kasama ng tito ko. Kinuha ni Kenneth ang bote mula kay Nicole, nagsali ng 2 baso ng alak, at nagsimulang uminom ang dalawa. Ang pag-inom at pakikipag-chat, ang kapaligiran ay lubos na magkakasuwato. Matagal-tagal na rin siguro silang hindi nagkita. Pareho silang uminom ng maraming alak at nagkaroon ng napakasayang kwentuhan. Pagkatapos kumain, gusto nang umuwi ni Kenneth ngunit pinigilan siya ni Nicole, Kuya Ken, nasugatan ka, kaya manatili ka na lang sa bahay namin para maalagaan kita. Hindi, babalik ako. Dinala ni Kenneth si Mr. Logan, pakiramdam na hindi komportable ang manirahan dito. Kung wala ka na, paano kung magkagulo na naman yung mga demolition gangster na yan? Ito. Kuya Ken, kailangan mo pang manatili. Sige. Sa wakas ay tumango si Kenneth at pumayag. Tama si Nicole. Kung sakaling maging malisyoso ang gang ng demolition gangster na iyon, magiging mahirap na makabalik kaagad sa kalagitnaan ng gabi at gumawa ng gulo.
Para sa kaligtasan ng pamilya ni Nicole, nagpasya si Kenneth na manatili. Magaling si Kuya Ken, sumayaw si Nicole sa tuwa nang marinig niyang mananatili si Kenneth. Ito ay nagpapasaya sa iyo. Nagstay si Kuya Kenneth, syempre masaya ako. Matamis na iniangat ni Nicole ang kanyang ulo at mahinang sinabi, si Brother Ken ay mananatili sa aking silid ngayong gabi. Ha! Ito. Hindi ba nararapat? Anong gusto mo? Namula si Nicole at mabilis na nagpaliwanag, papayagan kitang tumira sa aking silid, at ako ay titira naman sa silid ng aking ina. Tinakot mo ako. Ha! Hate it. Hoy! Go! Iikot kita? Miss ka na ni Uncle Son at Tita Leo. Hindi sinasadyang sinabi ni Nicole, at lumabas ng bahay habang nakaakbay si Kenneth. Sumunod, sinamahan ni Kenneth si Nicole sa mga kalye at eskinita, at sa wakas ay pumunta sa mga street food stalls para mag-barbecue, at umuwi ng gabi. Pagka-uwi, nakipaglaro ng chess si Kenneth kay Uncle Yang ng ilang sandali, at hindi natulog hanggang gabi. Kinabukasan. Nagising si Kenneth nang naiinip na boses ng ama ni Yang. Kenneth, inabisuhan siya ng nayo na pumunta sa opisina ng demolisyon para sa isang pulong upang makipag-ayos ng kabayaran. Okay, I see. Nang marinig ang balitang ito, nagmamadaling bumangon si Kenneth mula sa kama. Pagkatapos ng isang gabing pagpapagaling, ang maliit na sugat sa likod ay hindi na malaking problema. Pagkatapos ng hemostasis, ang sugat ay crusted, ngunit mayroon pa ring nasusunog na sakit sa tinglang. Pagkatapos ng simpleng paghuhugas, hindi sapat ang almusal, kaya dinala ni Kenneth si Logan kasama ang pamilya Yang sa opisina ng demolisyon. Ang opisina ng demolisyon ay puno na ng mga tao, nagsisigawan sa pintuan, na nagpapahayag ng hindi kasiyahan sa kabayaran. Kabanata 85. Ang mga taga-nayo ng tanggapan ng demolisyon ay nagtipon ng higit pa, at hindi nagtagal ay naging gulo na sila ng lugaw, at lahat ay sumisigaw at sumisigaw. Ang demolisyon ay orihinal na isang magandang bagay, dahil ang kabayaran ay napakababa, at ang mga manggugulo ay nagreklamo at tinutulan ng lahat ng mga taga-nayon. Nang mag-alas 9 na, lumabas ang direktor ng nayon na malaki ang tiyan, pinisil ang kamay para hudyat na tumahimik ang lahat. Holding the airs and immediately announced, after consultation with the developers, they are willing to increase the compensation. Magkano ang dapat pagbutihin? Sunod-sunod na tanong ng mga taga-nayon. Ito ang higit na pinapahalagahan ng lahat. Pagkatapos ng ilang araw ng negosasyon, palaging nilalaro ng mga developer ang Tai Chi sa kanila, at walang sinseridad na lutisin ang problema. Isang pagtaas ng 200 kada metro kwadrado. Nakakahiya lalo ang ngiti sa mukha ni Director Con, maging siya ay nahihiya pang sabihin ang numerong ito. Sa sandaling lumabas ang mga salitang ito, mas naging magulo ang eksena. Ang mga demolisyon na kabahayan ay nagpahayag ng kanilang mga protesta, hindi, ito ay malinaw na niloloko kami, at kami ay matatag na tumatangging sumang-ayon. Tumahimik kayong lahat, makinig muna kayo sa akin. Gusto ng direktor ng nayon na pakalmayan ang eksena, ngunit hindi gumana ang kanyang mga salita. Ang mga tao sa pinangyarihan ay partikular na nagalit at sumigaw na hayaan ang mga developer na dumating. Bilang isang tagapamagitan, ang direktor ng nayon ay tila walang magawa at nagmamadaling tumawag sa developer. Pagkatapos ng tawag sa telepono, nagmamadali siyang patahimikin ang masa, kalmado kayong lahat, dadating agad ang developer, tapos makikipag-ayos tayo sa kanya. Wala itong pinagkaiba, at magulo pa rin ang eksena. Ang ginawa ng mga developer noon ay naging sanhi ng pagkawala ng tiwala at pasensya ng lahat, at may mga nakatagong hinaing laban sa mga developer sa kanilang mga puso. Nasaksihan ni Kenneth ang lahat ng proseso ng kanyang sariling mga mata. Ito ang unang pagkakataon na personal niyang naranasan ang buong proseso ng demolisyon, at nakaramdam siya ng hindi maipaliwanag na kapaitan sa kanyang puso. Kahit na siya ay nadama, na ang mga developer ay sobra-sobra, at kahit na ang pinakamakatwirang mga kahilingan ng mga taga-nayon ay hindi nasiyahan. Ito ay simpleng mapanlin lang. Ayaw ni Kenneth na maupo. Pagkatapos ng lahat, ang oras na ito ay may kaugnayan sa kanyang sariling mga interes, at hindi niya nais na panoorin ang kanyang mga kapitbahay na binubuli. Pagkatapos mag-isip tungkol dito, pumunta siya sa banyo at dinial ang telepono ni Yasmin Long.
Matapos makuha ang telepono, diretso niyang sinabi, Secretary Long, tulungan mo akong malaman kung sino ang may-ari ng developer ng Fengguang Village. Okay, Master. Sandali lang, baka matagalan. Ang matigas na boses ni Secretary Yasman ay nanggaling sa kabilang dulo ng telepono. Maghihintay ako, at tatawagan ko kaagad kapag nahanap ko na ang mga resulta. Direktang ibinaba ni Kenneth ang telepono pagkatapos sabihin ito. Matapos maghintay ng mahigit 10 minuto, nakatanggap siya ng isa pang tawag mula kay Miss Yasman. Matapos sagutin ang telepono, nagmamadali siyang nagtanong, paano ito, nahanap mo ba ang may-ari ng developer ng Fengguang Village? Nahanap ko na. Sa kabilang dulo ng telepono, malamig pa rin ang boses ni Miss Yasman, walang anumang temperatura. Sino te? Kenneth Wu. Sinong Kenneth Wu? Ikaw pala, Master. Don't talk nonsense with me. Let me ask you kung sino ang may-ari ng developer ng Fengguang Village. Naisip ni Kenneth na may nasabi si Miss Yasman na mali, at naiinip na nagtanong sa telepono. Ang Senary Village ay binuo ng bagong tatag na Tianan Group, at ang legal na tao para sa record ay si Kenneth Wu, ito ay, ikaw, ang young master. Sabi ni Secretary Yasman sa napakaseryosong tono, nang hindi nagbibiro. Sa karakter ni Miss Yasman, hindi siya kailanman gumagawa ng biro, at kahit na imposibleng makipagbiroan sa kanyang young master. How? Si Kenneth ay ganap na natulala, at sinabing hindi makapaniwala, paano ako naging may-ari ng developer ng Fengguang Village. Ang impormasyong natagpuan ni Yasman Long ay hindi kailanman maaaring mali. Ngunit hindi niya talaga maintindihan kung paano siya naging may-ari ng developer ng Fengguang Village kahit papaano, ano ang sitwasyon nito. Master, baka nakalimutan mo, hiniling mo sa akin na ilipat ang 100 milyon kay Mr. Jeff Liu noon para mag-invest sa real estate development. Ang pinagsama-sama kong ipinuhunan kay Uncle Leo ay ang Emerald Garden plot, na isang bagong nabuong plot, hindi isang pagbabago ng isang nayon sa lungsod. Malakas na sagot ni Kenneth. Bagamat nakainom ang kanyang tiyo Jeff ng maraming alak nang tumawag siya noon, napakalinis ng ulo niya noon. Malinaw na sinabi sa kanya ni Uncle Leo na plano niyang mamuhunan sa plot ng Jade Garden. Sa oras na iyon, naramdaman niya na ang bagong bukas na plot ay hindi masyadong peligroso, kaya hindi siya nag-atubiling mamuhunan ng 100 milyon. Hindi ko alam ito, kailangan mong hilingin kay Tio Jeff Leo na i-verify ang sitwasyon, marahil. Sa kabilang dulo ng telepono, huminto ang tono ni Secretary Long, at nahulaan, baka niloko ka ni Boss Leo, Master. Hindi, naniniwala ako na lalaki si Uncle Leo. Pagkasabi nito ni Kenneth, diretso niyang ibinaba ang telepono. Pagkatapos, nagmamadali siyang nag-dial sa telepono ng kanyang tiyo Jeff, at kahit ilang tawag ay walang sagot. Sa oras na ito ay nasa tabi ng basurahan sa puno ng Fengguang Village. Ang isang BMW Fork 6 ay partikular na kapansin-pansin. Matapos huminto ang sasakyan ng halos 10 minuto, isang may balbas na lalaki ang nagmamadaling lumapit, tumango at yumuko patungo sa kotse at sumigaw, Boss Leo. Kasunod nito, bumukas ang pinto ng kotse ng BMW, at lumabas mula sa likurang hilera ang isang lalaking nasa katanghaliang gulang na nakasuot at leather na sapatos. Ang lalaking ito ay si Mr. Jeff Liu, chairman ng Liu Group, ang lalaking tinatawag ni Kenneth na Uncle Leo, na may mahabang kasaysayan sa mga shopping mall at puno ng dominante. Boss Liu, nagkaroon ng malaking problema ang demolisyon, baka hindi ko ito mahawakan ng maayos. Ibinaba ng lalaking may balbas ang ulo at maingat na nag-ulat. Basura, kahit ang maliit na bagay na ito ay hindi mahawakan ng maayos. Galit na sigaw ni Mr. Leo, at nababalot ng galit ang buong katawan niya. I encountered hard stubble this time. Napakabangis ng mga taga-nayon sa Fengguang Village. Nakipag-away ako sa kanila kahapon. Basura. Sumigaw si Mr. Leo at itinuro ang may balbas ang ilong at nagmura, hiniling ko sa iyo na makipag-ayos sa demolisyon, sino ang humiling sa iyo na gawin ito sa mga taga-nayon? Nais kong takutin ang mga taga-nayon noong una, ngunit hindi ko inaasahan na talagang takot sila sa kamatayan. Bilang resulta, may nasaktan ka ba? Nasugatan ng isang lalaki. Ano ang hinahanap mo? Nang marinig ito, tumalon si Mr. Liu sa isang kulog, at iwinagayway ang kanyang kamay upang sampelan ang lalaking may balbas.
Sa sandaling ito, nagmadali ang sekretarya upang magulat, Boss Liu, ang lahat ng mga taga-nayon ay nagtipon sa tanggapan ng demolisyon. Medyo wala sa kontrol ang sitwasyon. Pinapantikan ng direktor doon. Bumalik ka at lilinisin kita. Binitawan ni Mr. Jeff Liu ang may balbas na lalaki, at naiinip na sinigawan ang may balbas na lalaki, pumunta ka, sundan mo muna ako sa opisina ng demolisyon. Pagkasabi nito ay nagmamadali siyang pumunta sa demolition office. Ang pintuan sa harap ay napapaligiran ng mga giniba na kabahayan, at maaari lamang niyang akayin ang may balbas na lalaki sa likod ng pinto. Pagpasok pa lang niya sa opisina ng demolition office, biglang nagliwanag ang mga mata ni Mr. Liu. Nakita niya si Kenneth Wu na naglalakad palabas ng banyo, hawak pa rin ang kanyang mobile phone at tumatawag, na mukhang galit na galit. Hindi, bakit nandito si Kenneth? Sasalubungin sana ni Mr. Liu si Kenneth, ngunit ang may balbas na lalaki sa likuran niya ay ulong, Boss Liu, ang batang iyon ang nasaktan natin kahapon. Ano? Nang marinig ito, halos hindi lumabas ang mga mata ni Kenneth Wu. Sa hindi inaasahang pagkakataon, ang tatalunan ng mga demolition team na ipinadala niya ay si Kenneth Wu pala. Itong, Nima, ay binabahalang ang Dragon King Temple. Nakuha. Hindi napigilan ni Mr. Jeff Liu ang galit sa kanyang puso, itinaas niya ang kanyang kamay at sinampal ang mukha ng may balbas na lalaki ng isang marahas na sampal, na nagmumura, ikaw na tanggang baboy, sino ang nagpaalam sa iyo na saktan siya? We and I were also impulsive, not to mention our people were beat this kid too. Depensa ng lalaking may balbas. Abangan ang mga susunod pang kabanata ng The Humble Business Tycoon. For more updates, please subscribe to my YouTube channel. And don't forget to like and share. Thanks for your support.